Okay, so good morning, good afternoon, good evening, dear viewers and listeners. I am Sir Mark Jeru Hernan Valenzuela. I graduated Bachelor of Secondary Education, major in Science at University of Rizal System Morong, and I will be your speaker for the subject Earth Science. And the first topic that we will be discussing is about planetary and Earth science, which we will tackle the origins of our solar system, the laws of planetary motion, as well as the early beliefs that people had during the early days of civilization. Now, this is going to be the first part of our uh, video video lesson, and I hope na makinig din po kayo to the speaker and not rely much on the visuals dahil po marami pong sinasabing mga useful na tips ang speaker natin hindi po nakalagay dito sa ating visual or PowerPoint presentation. Okay, so let's start po with our first topic, which is the planetary and Earth science. So our learning targets would be the origin of the solar system and kung paano nga ba nagkaroon ng mga uh, other celestial bodies that orbits around our sun, as well as yung tinatawag po nating Kepler's law of planetary motion. And dito naman po sa a bit focus on our planet Earth, kung paano po siya na-form and yung mga early beliefs po ng ating planeta, as well as yung moon po natin, ang pangalan ay Luna. Okay, so pero marami tayong mga questions about Earth science, and a lot of these questions I believe is that parang na itanong na natin siya sa mga adults back when we were kids. And parang we never really got the proper answers for it. Now, one of these questions is that why don't planets fall into the sun? So, after nating ma-discover or malaman sa school yung gravity, we never really got we understand that it pulls objects, but we never really understand why the sun doesn't really just pull in the planets towards it, and bakit parang umiikot yung motion ng ating planeta around the sun. What would happen if the Earth stopped orbiting? So ginamit din po natin dito yung term na orbiting, and what does that actually mean? So it's another motion na meron po kasi tayo bukod po sa rotation. This is a specific kind of motion ng na-obserbahan natin sa mga planeta. And last is, why do you think people used to believe in the theory that we call geocentrism? So, at the end of this lesson, masasagot po natin itong mga tanong na ito, and hopefully parang masatisfy yung mga curiosities natin na matagal na sigurong naglilinger sa ating isipan. Okay, so let's start with the overview of the solar system. Okay, so the solar system is composed of two classification of planets, the terrestrial planets and the Jovian planets. Okay, so let's start first with the terrestrial planets. These are solid pieces, or these are solid planets. Sila po ay may mga surfaces and usually located close to the sun. While itong Jovian planets po natin, or the gas giants, sinabi po dito at these are low density planets with no solid surface but an ocean of liquid hydrogen and other condensed gases. Pero papansin po natin, ginamit din natin dito yung term na density. Tapos the question will be, bakit nga ba wala tayong solid na planet the beyond the asteroid belt? No? O bakit naiipon daw yung mga rocky, yung mga terrestrial, yung mga solid planets natin near the sun? Bakit wala tayong mga solid planets once na lumayo-layo tayo doon sa ating sun? Okay, so let's start muna with uh, a, a better explanation dito sa ating terrestrial planets. These are planets with a solid surface.
with higher density solids making up ma- which makes up this planet in this region of the solar system, they tend to be smaller than the gas planets. Now, may explain natin a bit the reason kung bakit maliliit itong mga itong mga terrestrial planets natin a bit further in the lesson. Ano? So, ito pong mga terrestrials or solid planets natin, sila lang po ang tanging planets na merong solid surface. So, ang description po sa kanila is higher density solids na naiipon malapit daw po doon sa araw, and they tend to be small. Sila lang po ang merong solid surface. Then, ito po yung planetang pwede kang matayuan na sahig or na lupa. Pero dito naman po sa ating gas giants, these are less dense gases. Now, um, uh, pansinin natin yung ginagamit nating terminology, which is dense, or kung pumunta po kasi tayo sa ibang branches ng science, yung ibig sabihin po kasi ng density is kung gaano karaming matter or mass ang pwede nating ilagay in a certain space. Now, ang ginagamit po nating measurement para po sa pagsusukat ng density ng isang bagay is um, the mass over the space or the volume. So, ang pwede po natin gamitin sa pagsusukat ng mass ay pwede pong gram, pwedeng kilo, or pwede rin pong kilogram. While sa pagsusukat po ng space or ng volume, ang ginagamit po natin panukat dyan is cubic centimeter or cubic meter. So therefore po, ang ginagamit nating units pagsusukat ng density is kilogram per cubic meter or gram per cubic centimeter. Ibig sabihin po nun, kung i-breakdown natin yung ibig sabihin ng unit na yon, gaano karaming matter or gaano kabigat yung pwede nating ilagay sa certain na space. Okay? So, for example, ang magandang example natin dyan is, sabihin natin meron tayong cube. Parehas po, dalawang magkaparehas na itsura na cube. Magkaparehas po sila ng sukat ng length, ng width, at saka ng height niya. Pero, yung dalawang cube po na yun, magkaiba po sila ng material. Yung isa po, sabihin natin gawa po siya sa aluminum. While the other one, gawa po siya sa tungsten. So, kung titingnan po natin sa periodic table, ang meron pong mas mabigat na element is yung tungsten. So, even though magkaparehas po sila ng sukat, ng length, ng width, at saka ng height, mas mabigat po yung tungsten na cube kung ikukumpara po natin doon sa aluminum na cube. So, yun po ang sinasabi ng density. Now, when it comes to ano naman po, the phases of matter, meron po tayong solid, liquid, and gases. Ang pinakang ang may mataas po na density na classification of matter is the solids, while the liquids and the gases, sila naman po ay mas less ang kanilang density. So kung papansinin po natin, since si solid po ay mas dense, sinasabi po dito is mas malapit daw po sila sa araw. While yung magagaan or yung less dense na objects, yung mga gases natin, mas malayo po sila sa araw. Kaya ito po mga gas giants natin, sila po ay malayo sa araw, and with more material available, they tend to have more moons. And another fact about these gas giants or itong mga Jovian planets natin is that they actually do not have a solid surface. Hindi po katulad ng ating mga terrestrial planets na pwede tayong tumayo. Meron po tayong lupa na matatayuan. Dito po, these are condensed gases. Pag sinabi po kasi natin condensed, ito po ay mga gas na nagiging liquid. So, ibig sabihin po, once na pumasok tayo sa atmosphere ng itong mga ng ating mga Jovian planets, once we go deeper and deeper into the atmosphere, wala po tayong makikitang solid na surface na sabihin. Pwedeng mag-land ang isang ship, pwede pa po tayong makakita siguro ng isang liquid or an oceanic surface. Ito pong ocean na ito, hindi po siya gawa sa tubig, gawa po siya sa condensed gases. Since, kumbaga, naiipon po yung mga gases doon sa loob ng doon sa loob ng atmosphere. So therefore, meron lang po siyang ocean, meron lang siyang atmosphere, pero wala po siyang solid land. Yan po ang ating mga
terrestrials, and ito po ang ating mga gas giants. Now, going back to the question, okay, may babalikan ba tayong question? Okay, wala pa. So, ito po ay papasok pala sa Kepler's law. Okay. Okay. Now, for the question, itong question na to is, paano nga ba nabuo itong ating mga planeta? Or, and another question is, bakit nga ba sila umiikot around the sun? So, this goes back to the first question na, why don't the planets fall down into the sun if meron tayong tinatawag na gravity? Okay, so, ito po yung papasok na po tayo sa theories about the origins of the solar system. So, one of the most widely accepted theory on how the solar system was made is yung tinatawag po nating nebular theory. Okay, kung papansinin po natin dyan, may nakasulat pong stellar system. Magkaiba, sir, tanong ko lang po, yung stellar system po ba at saka solar system magkaparehas? In vocabulary, ang pinagkaiba po nila is yung isa po ay common and yung isa ay proper. So, meron po tayong tinatawag kasi sa language, meron po tayong, or sa English, may tinatawag po tayong common noun at saka proper noun. For example po ng common noun is pencil. Pero once na magsabi po tayo ng brand or ng pangalan, sabihin natin Mongol, that is a proper noun. Meron tayong common and meron tayong proper. Now, ito pong stellar system or star system na tinatawag natin, this is actually a common noun. So, sinasabi po nito ay meron tayong isang star na merong mga umiikot na planets sa kanya. So, yun po ang tinatawag nating stellar system. Pero once na sinabi po nating solar system, it refers to our star system. Itong kung nasaan ang Earth na umiikot around the sun. So, yun po ang tinatawag nating solar system. Now, bakit nga ba siya tinatawag na solar system? That is because ang pangalan po ng ating star na nasa gitna ng ating star system na ito is Sol. Kaya po siya tinawag na solar, no? So solar system. So ibig sabihin po, yung pangalan ng sun natin, yung pangalan ng star natin na yan ay si Sol. While ang pangalan man po ng moon natin ay si Luna. Hindi naman po talaga madalas nating marinig yung pangalan na Sol at saka Luna. Pero yun po yung mga proper names niya. So again, stellar system is a common noun while solar system is a proper noun. Okay, so balik tayo sa nebular theory. Okay, so the nebular theory is in which a giant cloud of gas and dust became the source of matter for our stellar system, or kung paano nga nabuo yung ating sun. Okay, so a nebula is a cloud of gas and dust, a giant cloud of gas and dust. At ito raw po yung nagiging sources ng matter in which nagbabanggaan po sila para po makabuo tayo ng either ng planets, ng mismong star natin, and dito na rin po nahahati yung Jovian and terrestrial planets natin. Okay. So the collision of gas and dust particles created a concentration of mass. The increase in mass also increases gravity, and thus the birth of Sol or ng ating star. No? So, yung tinatawag po natin na parang banggaan po or the collision of gas and dust particles, ang tawag po natin dito ay condensation. So, katulad po ng condensation na naiintindihan natin back in grade 8 or grade 9 science, ito po ay is a phase change from a gas to a liquid. So, ang nangyayari po kasi dyan is nagbabanggaan po yung gas particles natin and makakabuo po siya ng liquid. And yung liquid po kasi mas dense po siya compared sa gas. So, nag-i-increase po ng density or nag-i-increase po yung, kumbaga, naiipon, nagbabanggaan. Ang example nito is i-testing yung magbasa po kayo ng parang a surface, a transparent surface. Nakikita nyo po yung individual, kumbaga magi-spray po kayo sa isang flat na surface. Maganda sa salamin, no? So magi-spray tayo sa surface ng sa salamin,
Then i-try po natin i-drag yung finger natin across the parang moist surface. Hindi pa natin mahirap makita yung individual particles ng water. Pero once na na-drag po natin, naiipon po ng naiipon yung ating mga water droplets na andoon sa surface ng salamin. And kumbaga, once na naipon po yun, lumalaki yung mismong tubig natin na nakikita. So yun po ang sinasabi din ng um, ano pa ng tawag dito? The concentration of mass or the tinatawag natin condensation. Nagbabanggaan yung mga gas particles natin and once na magbanggaan po siya, lumalaki po siya. Ngayon, ang nagiging parang chain reaction po nito is once na magbanggaan po itong gas particles natin, lalaki po siya. Once na lumaki po siya, nag increase po yung kanyang gravity. Lumalaki siya. Ano nangyayari ngayon pag nag-increase ang gravity ng object natin? Ngayon may kakayahan na po siyang mag-attract ng iba pang particles. So, lumaki po siya, tumaas ang gravity, kaya niya nang maghila ng iba pang particles. So, ibig sabihin nakahila na naman siya ng marami pang particles. Lumaki na naman siya. Then, since lumaki siya, mag-increase yung mass niya, mag-increase din po yung gravity niya. So, lumakas na naman yung gravity, hihila po siya ng panibagong mga particles, then para lumaki siya. Once na lumaki siya, mag-increase yung gravity, hihila naman siya ng particles. So, yan po, nagkakaroon tayo ng naiipon. Nagkakaroon po tayo ng concentration of mass. So, itong mga gases po ng ating nebula, naipon po siya in the middle and eventually it created the star natin, which is si Sol. Now, the question is, bakit nga ba umiikot? Kung babalikan po natin yung question, why do they orbit the sun? Bakit nga ba umiikot yung mga planeta? Or to begin with, paano nga ba nabuo yung ating mga planeta? Okay, it is because of ang maganda kong explanation po dito is yung tinatawag nating mga near misses. Okay, kung papansinin po natin, ayan, yung video or yung GIF po natin na nandito sa may right side, yung nagpapaikot po siya ng pizza, no? And ang shape po kasi ng nebula natin or yung early days po of our solar system, ang itsura po ng nebula natin is parang bola. Pero once na pinaikot po kasi natin na piniikot, nagfa-flatten po siya at lumalapad, nagiging disc po. Katulad po ng nangyayari dyan sa pizza dough. And paano nga ba siya, or paano nga ba nai-stretch yan? Katulad po niyan is yung example naman natin, yung vinyl record na sumabog. Pag ang nangyari po kaya sumabog yung vinyl record is mayroon po tayong rotation. Sobrang bilis ng rotation na nahila po yung vinyl record and nasira. So yun po yung nangyayari. Pero sir, hindi nyo naman in-explain kung paano nga ba na umiikot yung mga planeta natin. So bago ko i-explain, sige, panoorin muna natin yung itong susunod na short na video. Okay. So ito po yung ating solar nebula. Dito po nanggaling lahat ng ating masses. So kung papansinin po natin, nung una po medyo bilog pa po siya, pero once na umikot po siya, once na umikot po yung ating nebula, nagiging disk po yung itsura niya halos. And once na magbanggaan po ng magbanggaan, nagkaroon din po tayo ng concentration of mass dyan sa ating gitna. Yun po yung tinatawag nating star. Na kung papansinin nyo po, habang umiikot po, marami rin po tayo mga, so again, ang nebula po kasi natin is gas and dust. So ibig sabihin po, yung mga dust natin o yung mga bato, kung naipon po yung mga bato na yan, eventually lalaki rin po at lalaki yung mga bato na yan. And yan po ang dahilan kung bakit tayo may terrestrial planets. Okay. Okay, so we have here a simulation of how accretion or how a build-up of mass happens, or paano this also explains kung bakit nga ba nagkakaroon tayo ng tinatawag nating orbit. So scenario number 1 is that meron po tayong mass na nasa gitna, no? So yan pong mass na yan po yung sun natin. So meron na po siyang
siyang nag-increase na gravity. So therefore po, yung direction po ng pull ng isang object is papunta sa kanya or hinihila po siya ng gravity ng object na yon. So once na ang direction po ng object na yon or na smaller object na hinihila niya ay papunta sa kanya, magko-collide lang po siya and magiging part lang po siya ng sun. Pero what if po ang mangyayari dyan is hindi po siya directly tumama sa sun or parang medyo tumaplis po siya. So ang mangyayari po is, okay, so kung papansin po natin, since hindi po tumama yung object na yun papunta doon sa ating sun, what happens is that hihilahin po, itetesting po siyang hilahin ng ating araw pabalik sa kanya. Pero since hindi na po talaga papunta yung direction ng object na yun papunta sa araw, it will only orbit the sun or paikot-ikot na lang po siya doon sa araw natin. Pero kung papansin din po natin, yung object na ito ay hindi po perfectly circular yung orbit niya around the sun. Medyo meron po siyang shape na medyo parang ellipse or na medyo parang oval na shape while it orbits around the sun. Pero okay, question, sir, kung hinihila po siya ng sun, katulad po ng ganyan, dapat ang direction po ng object na yun ay towards the sun, paano po nagkakaroon ng pagbabago ng direction ng object na yan? Okay, so the answer is, pwede tayong magkaroon kasi ng collisions. Now, once na yung may isang object po na tumama sa kanya, once na may tumama po kasing mass dyan sa isang object na yon or dun sa ating object na papunta na dapat sa sun natin, so itong purple natin na object or na planet, dapat papunta na siya sa sun pero tinamaan po siya. So during collisions po, kasi ito pong time na to ay marami tayo, time ng early solar system, marami po tayong marami pa pong available na material, marami pa pong bato or mga meteors na tumatama at nagbabanggaan. And once na may bumangga po kasing isang bato sa isa pa, nag-iiba po yung trajectory niya. And that's what happens when tinamaan po siya ng nag-iiba po yung trajectory. Pero even kahit slight lang po yung pagbabago ng trajectory na yon, it is enough na hindi niya tatamaan yung sun and paikot-ikot na lang po siya. Paano nga ba to begin with? Paano nga ba nagkaroon sila ng collision? Usually po, itong purple mass natin or yung planeta natin na yan is medyo malaki na po siya. Medyo malakas na po yung gravity niya, kaya nakakahila po siya ng ibang materials. Pero once na tumama po sa kanya yung ibang materials na yun or yung iba pang mga bato na medyo maliliit, once na tumama po sa kanya yun, nag-iiba po yung direction niya. Kaya yun po ang dahilan kung bakit meron tayong tinatawag na orbits. With the explanation of kung paano nga ba umiikot itong ating mga planets around the sun, ito naman po ang tinatawag nating planetesimal theory. Instead of the theory kung paano po nabuo yung star natin, ito naman po ay kung paano nabuo yung ating mga planeta. So alam na po natin kung bakit umiikot yung ating mga planeta. Ito naman po explains kung paano sila nabubuo. So the planetesimal theory, ang nangyayari po kasi dyan is meron po tayong gravitational pull ng ating star na nasa gitna. Pero hindi lang po siya ang may since marami na po tayong mga bagay na umiikot sa kanya, ang nangyayari po is yung mga bagay na yun ay nagbabanggaan. So again, once na umiikot na po kasi or meron na pong orbit ang isang bagay around the sun, hindi na po yan mahuhulog papunta sa araw kasi lagi na lang po siya hihilahin tapos dadaples. Tapos babalik siya, hihilahin, dadaples. It's an endless cycle na parang hihilahin po siya ng gravity din dadaples, din hihilahin po siya ng gravity and dadaples. Pero habang umiikot po itong mga debris natin, sabihin natin, o yung other masses in the early solar system, once na umiikot po sila around the sun, sila rin po ay nagko-condense or naiipon din po siya. Once na maipon po yan, ang nangyayari po dyan is meron na po tayong, instead of parang maraming
alikabok, maraming gases na umiikot around the planet, nag-condense po sila, and yun po yung mga naging planet, proto-planets natin, the early planets na meron tayo. So si star or yung sun natin na nasa gitna, yung mga particles na tumama sa kanya, naging part of the sun siya. Pero yung mga particles po na hindi tumama sa kanya, na dumaplis lang, yun po ay umikot sa kanya. Pero maraming particles yun, maraming masses yun na hindi tumama sa kanya. And yung mga masses na yun na hindi tumama sa kanya, naging planets. Okay. Pero ito po yung mas magandang version. Meron pa po kasi tayong isang version na not really widely accepted. Ito naman po yung tinatawag nating tidal theory. So ang sinasabi po ng tidal theory is that yung solar nebula po natin or yung nebula natin, lahat po sila na naging parte ng sun. And kumbaga hindi po nagkaroon ng rotation, hindi po siya wala po tayong naging accretion disk. And what happens here is that meron daw pong isang star na lumapit or parang dumaplis din sa ating sun. And ang nangyari po dito is yung star po na yun na lumapit doon sa ating sun, hinila niya yung gravity po ng ating araw, hinila niya rin po yung mass no, na andoon sa nearby star na yon. So again, yung mga stars kasi natin is mostly made up of gases and other solid particles din, ano. So ibig sabihin po, yung sun natin, hinila daw po yung gases na yon at yung gas and dust particles dun sa star na lumapit sa kanya. And once that happens, since nahila niya po yung mga masses na yon, hindi tumama sa kanya. Ito na po yung mga particles o yung mga matter na hindi na hinila niya at umikot doon sa araw natin, which eventually became the planets. Pero ito po ay kumbaga parang na-debunk na rin po ito. Okay, so let's proceed na po with the Kepler's law of planetary motion. So if we are going back to the question kung bakit nga ba hindi nahuhulog ang ating mga planeta, it's because yung tinatawag nating near miss or daplis. Either hihilahin yung isang particle na malapit sa araw, either hihilahin niya yan tapos tatama sa kanya. Once na yung particle na yun ay tumama doon sa araw, magiging part na siya ng araw. Pero pag hinila po yun ang araw tapos hindi tumama doon sa araw, dumaples, um, parang lalagpas lang po yan ng konti tapos babalik siya, hihilahin na naman po siya ng araw tapos dadaples, paulit-ulit na pagdaples po ito. Yun po yung tinatawag nating kumbaga that explains kung bakit nga ba nagkakaroon tayo ng orbit around the sun. Now let's dig in deeper kung paano nga ito po tinatawag nating Kepler's planetary motion. Okay, sino nga ba si Kepler or si Johannes Kepler? So Johannes Kepler is a German astronomer, mathematician, astrologer, um, natural philosopher, and music theorist, and a key figure in the 17th century scientific revolution, and is known for his free laws of planetary motion. So ito po yung tatlong law of planetary motion ni Johannes Kepler. Okay, so if papansinin po natin, meron po tayong tatlo. First is the elliptical orbits. So if we are going back into the simulation na ipinakita ko earlier, ang sinasabi po dito is that Kepler discovered the planets and moves in ellipses, not perfect circles, with the sun at one focus or yung nasa gitna po natin. So kung titingnan po kasi natin yung kung paano nagkaroon ng orbit or how an object was put in orbit, anong nangyayari po, hinihila po siya ng araw, dadaplis po siya, and yung orbit niya po, kung mapapansin po natin, hindi po talaga siya perfect circle, and that happens to a lot of objects in our solar system. So elliptical orbits. Next is the variable speed. He demonstrated that a planet moves faster when it is closer to the sun and slower the further it is away. Okay, so ano nga ba ang force? Kasi again, if gusto mo magpagalaw ng isang object, meron dapat tayong force na ina-apply. So meron na tayo. So ang unit po natin for force is
Newton, no? Or kilogram meter per second squared. So meron na tayong kilogram or yung mass ng isang object, paano natin siya mapapagalaw or mapa-accelerate? Meter per second square. Yun po ang tinatawag nating gravity. So, may humihila po dun sa ating object na mayroong mass. So, ibig sabihin po nun, hihilahin po siya ng araw. So, ibig sabihin, ang nangyayari lang po dyan is that sa gravity po kasi, if an object is closer to the object, mas stronger po yung gravity na nararamdaman niya. Pero pag mas malayo po yung isang object, mas mahina po yung gravity na nararamdaman niya. That's why po, ang sinasabi dyan, mas mabilis daw po yung paggalaw ng ating mga planeta the closer it is to the sun. So, ibig sabihin na may pinakang mabilis na paggalaw na planeta is si Mercury. Tapos ang pinakang may mabagal na paggalaw is si Neptune. Na hindi na natin sasama si Pluto. So, again, bakit po? Kasi mas malapit si Mercury, mas malakas po yung hatak ng gravity sa kanya, ng araw. And si Neptune po, since malayo po siya, mas mahina na po yung effects ng gravity ng araw sa kanya. Therefore, hindi na po ganun kabilis yung kanyang tinatahak na, or yung hindi na po ganun kabilis yung movement niya. And the last po is the orbital harmony. His third law established a precise mathematical relationship between a planet's distance from the sun and its orbital period. Sir, explain ng konti. Medyo magulo po. Okay. So, in orbital harmony, ang sinasabi po nito is mas mahaba po yung kailangan or yung mas mahaba po yung time na kailangan ng isang planeta the further away it is due to the parameter of the orbit. Now, kung titingnan kasi natin kung yung orbits natin is para siyang again elliptical or kahit medyo circular ng konti, kung titingnan natin, mas malaki po yung radius ng orbit natin. Ibig sabihin po, mas malayo. No? The further away the planet is, the bigger its orbit. Kung titingnan natin, kung i-stretch natin yung orbit na yon, yung square, yung circle na yon, ilalatag natin siya as a line, mas mahaba po yung kailangan niyang i-travel. Compared po sa, sabihin natin sa orbit ni Mercury, maiksi lang po yung kailangan niyang i-travel. So yan po ay orbital harmony. Mas malayo po ang kailangan niyang mas malayo po yung kailangan niyang time para po makakomplete ng isang orbit. Samahan mo pa yan na mabagal yung takbo niya dahil mahina yung hatak ng gravity sa kanya. So, variable speed po, sa second law po, as sinasabi lang po dito, the closer you are to the sun, mas malakas po yung hatak ng gravity, mas mabilis po yung movement mo. Sinasabi naman po ng ating third law is pag mas malaki yung orbit mo, mas mahaba yung kailangan mong lakbayin. No? So, i-combine mo pa, mahaba na nga yung, malayo ka na nga sa araw, so, ibig sabihin, ang bagal mo. Ang bagal gumalaw ng planet na yon. Tapos, mahaba pa yung kailangan mong lakbayin kasi ang laki ng orbit mo na kailangan tahakin. No? So, yun po. So, ito po yung law of planetary motion ni Johannes Kepler. So, again, nasagot na po ito. Why an eclipse and not a circle? Dahil po dumadaples. Now, do you think it is possible that there's going to be a perfect circle or a perfectly circular na orbit? It's really hard. Parang as yung mga scientists po natin, hindi pa po sila nakaka-observe ng perfectly circular na orbit around a star. Dahil one thing is that yung star po natin, hindi rin naman po kasi siya steady. No? Kung titignan po natin, yung star natin ay gumagalaw din po siya ng kahit konti. Bakit? Dalawa po yung explanation natin kung bakit gumagalaw yung ating star. One is yung star po natin ay nag-orbit din po around the Milky Way. Pangalawa po is si star po or yung sun natin, hinihila po yung planet, pero si planet din po humihila kay star. So kumbaga, there's equal pulse of gravity towards each other, pero again, dumadaplis nga lang. So ganito po talaga yung itsura ng parang orbit nila. Si sun po, gumagalaw din po siya sa ating center ng kahit papaano.
So, yan po ang itsura. Now, let's proceed with the Earth formation. Okay. Okay, so, question. Sir, hindi nyo pa po na-explain yung density or kung bakit po yung ating mga planeta or yung mga solid planets natin ay malapit sa araw, tapos yung mga Jovian planets po natin, yung mga gas planets natin, bakit malayo? Okay, dito tayo ha. Meron tayong in-explain kanina na tinatawag nating density. Sabihin natin same size, pero mas magkaiba yung bigat nila. No? So, ang nangyayari po kasi dito is yung objects po natin na mas dense, mas sabihin natin lumulubog. So, dito sa Earth, yung tinatawag nating pull of gravity is always downwards, pababa. Ngayon, ito yung question na tinatanong ng mga bata, mga barbero, or kung ano man, na parang naitanong na rin siguro to sa'yo dati. Anong mas mabigat? Piso o barko? Sasabihin, piso kasi lumulubog ang piso. Wrong. Kaya po lumulubog yung piso and hindi lumulubog yung barko is because of what we call density. Okay, so ang magandang reference kasi natin dyan na para maiko-compare natin yung density ng mga bagay is titignan natin kung lumulubog ba siya sa tubig. No? So, ibig sabihin po, if ang density ng isang ng tubig is 1 gram per cubic meter, so ibig sabihin sa isang cubic meter ng tubig, so meron tayong 1 cubic centimeter pala, 1 gram per cubic centimeter. So 1 centimeter, 1 centimeter, 1 centimeter, lahat po ng yung sa height niya, length at saka width 1 centimeter po. So there's 1 cubic centimeter. So kumbaga imagine a cube of water, no? Ibig sabihin po sa ganong kalaking 1 cubic centimeter na area, yung bigat po ng ating tubig is 1 gram, no? Or is it kilogram per cubic centimeter? Okay. So, if ang isang object po natin ay may mas mabigat po siya or mas mataas yung kanyang density. Mas mataas po yung density niya, more than 1 gram per cubic centimeter. Ibig sabihin po, lulubog siya. Ang nangyayari diyan, lumulutang ngayon si tubig or mas malakas tuloy yung hila ng gravity doon sa object na mas dense, which is yung piso. Tapos yung hangin naman, sino bang lumulutang ba ang tubig? Hindi, di ba? Sino bang nasa ibabaw or may ocean tayo? Sino bang nasa ocean? Hangin ba or tubig? Tubig. Tapos saka hangin, no? So yun po yung tinatawag nating density. Yung object po na mas mabigat or mas mataas ang density niya, mas malapit po siya doon or mas malapit po siya. So kumbaga yung solids natin, yung lupa natin, yan po ay mas dense. Then yung liquid natin, then yung gases natin ay nasa may pinakang malayo dun sa core ng Earth natin. And ganyan din po ang nangyayari sa ating solar system. Yung mga mas dense natin na mga objects, yung mga bato, yung mga rocky planets natin, mas malapit siya sa araw. Tapos yung mga objects natin na hindi ganong kataas ang density, yung mga gases natin, naiipon siya medyo malayo sa araw. So we could call it the inner disk. Ibig sabihin, ito po yung area na bato, and the outer disk, ito po yung area na ando naman naiipon yung mga gases natin. So yun po ang dahilan kung bakit meron tayong Jovian and terrestrial planets. And kung papansinin po, wala po tayong naliligaw na planeta. Sa inner disk, wala kang makikitang gas planet. And sa outer disk, wala kang makikitang terrestrial planet. Dahil yan po, again, yung density ng ating mga materials, yung mga solids natin, yung mga bato, since mas dense siya, mas malapit siya sa ating araw. Yung less dense objects natin, yung gases natin, andun siya, medyo malayo. Kaya walang naliligaw na planeta dyan. Okay, so let's proceed with the Earth formation. Okay, so accretion. Yung accretion po, this is really similar to what you call condensation. Kung kanina yung condensation natin is yung gas into liquid and eventually magiging bola siya, and yun po yung nagiging sun natin, no? It's almost like a ball of liquid, no? Or hindi naman siguro liquid, pero it's very fluid.
halos. So, ito naman po, accretion natin is halos parang katulad po siya ng condensation, but this is for solid. Instead of naiipon po natin ay gases, naiipon po natin is mga solids natin, yung mga bato. So the inner disk of the solar system contains most of the denser materials like rocks and other metals. And this area, yung inner disk ng ating solar system, contain the terrestrial planets. Now, during the early times of the solar system, marami pa po tayong available na mga solids doon sa inner disk natin. And since meron po tayong tinatawag na accretion, ito po yung nag-iipon-ipon ng mga solid. Katulad po na explanation natin kanina sa araw, magbabanggaan sila, magiging mas malaki, lalaki yung gravity. Yung mas lumaki yung gravity, kaya niyang mag-attract ng other objects, and lalaki na naman siya, mag-increase yung gravity. So, ganun po ang nangyayari sa ating accretion. No? And once na nagkaroon po tayo ng enough na mass na malaki na siya, nakakahila po siya ng ibang bato, and lumalaki po yung planet natin. No? Pero since medyo bata-bata pa, medyo marami pa pong available na rocks or marami pa pong available na dust doon sa ating accretion disk or sa parang early nebula natin, na iipon po itong mga bato. And once na yung isang planeta natin tinamaan ng bato, syempre lalaki po yan. And ang nangyayari po kasi dyan is once natamaan po kasi siya ng bato and really high speeds, it generates heat that is enough to actually melt the rocks. No? So once nagkakaroon po tayo ng banggaan, ito po ay nagkakaroon ng melting sa surface natin. Kaya sobrang init po ng ating surface ng ating planeta. Pero eventually naman po, ito po ay lalamig yung ating surface. Ano? So during the collision, some of these debris flung out and starts to clump outside of the planet. Another accretion, but this time, this object orbits the planet. Okay, balik muna tayo dito sa ating molten Earth. So, kung papansin po natin, meron din po tayong layers of the Earth. The layers of the Earth is the inner core, outer core, mantle, and crust. And the reason for that is katulad din po ng explanation natin. Yung mga mabibigat po natin na bato or mga metals natin, nandun po siya sa may bandang gitna ng ating planeta. Tapos yung mga magagaan nating bato, ito po ay napupunta sa may bandang labas. So again, meron tayong accretion, pero kaya naman po siya lumulubog or lumulutang kasi medyo liquid pa ang ating planeta. Hindi pa siya ganun ka-solid na solid. No? Pero nung lumamig siya, ang bandang liquid na lang natin is yung mantle natin, at saka yung outer core natin. No? Hindi na ganun, pero ayun nga, medyo fluid yun. Pero dito po sa part ng early Earth natin, yung molten Earth natin, a lot of the planet is actually liquid, no? And kaya yung mga metals natin, heavy metal, yung mga heavier objects natin, yung iron, napupunta po siya sa gitna, lumulubog. Tapos yung mga magagaan nating mga bato, lumulutang. And eventually, na nag-cool down na po siya, ito po, nag-cool down na yung nasa may pinakang labas, yung crust. Ito na po yung naging crust natin. Okay. Pero, again, since there were a lot of debris back in the early solar system, lagi po tayong tinatamaan ng asteroids or ng mga meteors natin. And there was a time na tinamaan po tayo ng isang malaking object na it flung out debris. And nangyari po, nung tinamaan po tayo ng isang malaking object and it flung out debris, kumbaga may tumalsik po na parte ng Earth during the collisions. And eventually, hinihila po uli ng ating planeta, or since by gravity na tayo, dahil lumaki na tayo, since hinihila po ng ating planeta yung debris na yon, hindi po tumama. So katulad po ng sa ating explanation natin sa ating planets kanina, si Araw, may hihilahin siyang object or na bato or na parang planeta, hindi tumama sa kanya, iikot lang po yan paulit-ulit sa kanya. Ito naman po si Earth naman, tinamaan po siya ng bato, may mga tumalsik na debris. Ngayon, gusto niya hilahin yung mga debris na to, pero hindi niya po nahila. Hindi tumatama sa kanya.
Kaya ngayon po, itong debris na to, paikot-ikot na lang. Tapos mayroon na naman pong panibagong accretion. Ito na po yung naging moon natin. No? Okay, the lasagna layer. So again, ito po yung, since yung early part po ng ating planeta ay medyo liquid pa, ito po yung explanation in which kung bakit yung mga denser materials natin sinks at the center of the earth, while yung mga low density materials natin or yung mga mas magagaan na bato napupunta po sa top layer. Okay, this is going to be the last part of our topic. Ito naman po ay si Luna, the one and only. Ito lang po yung tanging satellite or natural satellite ng ating planeta. So again, it was formed because of the collision of maraming collisions sa ating planeta or sa environment ng ating early solar system. So since lagi pong tinatamaan si Earth or may tumama sa kanyang malaking debris, yun po ay nag-produce ng mga ng pagtalsik ng mga debris, and eventually hindi niya na po nahila yung mga debris na yun pabalik sa kanya. And nagkaroon po ng panibagong accretion. Ito na po yun naging ating moon. No? Now, there was a theory about how there was a collision of two protoplanets. So again, pag sinabi po natin protoplanets, this is a very young version of our planet, no? So there were two protoplanets named Gaia and Theia. So once na nagkaroon daw po ng collision itong si Gaia and Theia. And yun daw po ang dahilan kung bakit na-form yung ating Earth and kung paano na-form yung ating moon. So halos magkasing laking planeta tumama sa isa't isa. Ngayon, na-form na po si Earth pero maraming tumalsik because of that impact. No? And yun na po yung naging ating planeta. Next is the phases of the moon. Now, this is a bit more, hindi na siya part ng ating formation or hindi katulad ng ating the usual topic. Pero ito po kasi ay madalas po lumalabas sa entrance exams. No? Now, the phases of the moon has been used for generations or specifically po ng ating mga ninuno. No, this has been used as a early version of time telling, navigation, as well as a guide to farming. Kung how many moons, binibilang po nila yung full moon. Nakailang full moon na ba? Tapos parang binibilang po nila yung intervals kung meron pa parating na bagyo. Sabihin natin, after 6 moons, uulan. Tuloy-tuloy yung pag-ulan natin tatagal siya ng 4 moons. Then after nun, mapayapa na naman yung ating panahon, pwede na tayong magtanim. Parang ganon. Parang binibilang po nila yung full moons natin, kung gaano kadalas lumabas yung full moon. And yun po yung early time telling natin. And ginagamit natin siya as a guide for farming. Tapos yung sa navigation naman po, since marami po tayong mga ninuno na namamangka, during the night, mahirap makakita. And ginagamit po nila yung liwanag ng buwan para po mamangka. And once na hindi po nagpapakita ang buwan, parang omen na lang nila yon na hindi sila binabantayan ng kanilang Diyos. Kaya hindi sila nababantayan na maayos, hindi na lang muna sila papalaot. Okay. So these are the phases of the moon, no? So meron po tayong new moon, then the waxing crescent. Ito po yung nag-i-start na mag-appear yung light side, then the first quarter or the half moon, the waxing gibbous, and the full moon. Then after po nun is the waning gibbous, the third quarter or the other half, the waning crescent, and the new moon. It's a cycle in which 30 days po. After 30 days po, umiikot yung ating planet. Yung ating moon sa ating planeta. Okay. Now, familiar po tayo sa eclipse. Now, there's I'm not sure if you've ever observed or ever questioned bakit hindi laging nagkakaroon ng eclipse. Bakit meron tayong new moon, nakikita pala natin yung moon lagi, pero bakit hindi siya natatakpan ng shadow ng Earth? It's because medyo tilted po kasi yung itsura ng orbit around the moon,
ng moon around the earth. No, hindi po siya perfectly aligned. Pero once na nag-a-align po kasi siya, yung orbit niya is perfectly aligned with the earth and the sun, yung shadow, once na gumagalaw po siya through the orbit, natatakpan po siya ng shadow ng ating planeta. That is what you call a lunar eclipse. Nagmo-move siya in its orbit and pumapasok po siya doon sa anino ng ating planeta. Minsan, madalas po kasi during the new moon, either masyado siyang mataas or masyado siyang mababa. Pero during the lunar eclipse, instead of masyadong mataas o mababa, andun po siya sa area in which natatakpan siya ng anino ng ating Earth. Kaya ang reality po kasi talaga ng isang lunar eclipse is that hindi po talaga siya nagiging itim. It transitions from a fully lit moon na kulay puti, grayish. It transitions into pink, nagiging orange, nagiging pula, and medyo dark na pula. Tapos after po nun, um, babalik siya sa pagiging puti. Pero hindi po talaga magiging itim or completely mawawala ang yung moon natin. Hindi po katulad ng solar eclipse. So ang kailangan lang natin tandaan dito sa eclipses natin is yung pattern. If ang pattern po natin is si sun, then si earth, then si moon, that is the lunar eclipse. Pag si sun, then si moon po ay papagitna ka siya kay sun at saka kay earth, that is a solar eclipse. Okay, next naman po is the tides. So, ang tides po natin, ito po yung paghila ng ating moon doon sa katubigan ng ating planeta. And ang nangyayari po diyan is as the earth rotates, so hinihila po ng ating buwan yung tubig natin. As earth rotates, pumupunta po yung isang area ng earth into the area of the ocean in which hinihila siya ng moon. So yun po yung tinatawag nating high tide and low tide. And kung titingnan natin, meron po tayong letters yan, A, B, and C. So again, I've discussed earlier na as an object is closer, mas malakas po yung hatak ng gravity sa kanya. So ang nangyayari po dyan, yung tubig nasa may bandang A, hinihila po siya. Then si Earth po, hinihila din po siya ng moon pero hindi siya kasing lakas. Kasi kung si A po and si B ay magkasing lakas, dapat po yung bulge lang po ay nakaisilang. Pero ibig sabihin po kasi pahina po ng papahina yung hila ng moon doon sa tubig at saka doon sa earth. Kaya po nasa gitna, kaya nagmumukha po siyang parang mata, no? And meron po tayong dalawang tides, the high tide and the low tide. And kung papansinin po natin, meron po tayong tinatawag na tidal lag as the moon orbits around the earth. So, hindi po pare-parehas yung oras ng high tide and low tide. Sabihin natin, for today, at ang oras ng high tide and low tide, ng high tide is ganitong oras, kinabukasan po, panibagong oras na naman, nag-change yan by the hour or by the minute. So, parang nade-delay po ng halos isang oras, no? Yun po yung tinatawag natin tidal lag. But the moon is not the only one that plays a role in the tide. When the moon and the sun's gravity complements each other, that is what we call a spring tide. Ang nangyayari po kasi dito sa tides natin, hindi lang po si moon ang responsible diyan. Pati po ang ating araw. The problem is, mas malayo kasi si araw, kaya hindi po ganun ka-intense yung pull niya doon sa katubigan natin. Hindi po katulad ni moon, mas malapit siya, mas kaya niya pong mas malakas po yung hila ng gravity niya doon sa ating tubig. Pero once nagkakaroon po tayo ng tinatawag nating sa neap tides, kasi ito po ay spring tide, once na magka-align po ang ating sun, earth, and moon. Once na magka-align po siya, that is spring tide. Pero once na hindi po sila magka-align ng maayos, yung gravity po nila cancels out, and ito po yung tinatawag nating neap tides. So ganito po yung itsura niya. Pansinin po natin yung lunar tide na parang ellipse natin, yung kulay dark blue na ellipse natin. Now, during the spring tide, in which magka-align po si Earth, si Sun, and si Moon, either new moon po yan or full moon, ito ang nakikita po natin dyan is that
or ang nararamdaman po natin dyan is very extreme na high tide and low tides. Bakit po? Dahil nagko-complement po yung gravities na meron tayo. Pero kung titignan naman po natin yung during the half moons natin, first quarter and last quarter natin, kung titignan po natin, yung ating mga tides po is mas mababa. So, ang ating water level po kasi na pinapakita dyan is yung medyo cyan na kulay. So, kung mapapansin po natin, ayan, meron tayong spring tide or the full moon and the new moon. Kung titingnan po natin, very extreme po yung ating lumalagpas po sa lunar tide yung water level natin. So, very extreme po ng high tide and low tide niyan. Pero kung during the half moons natin or the first and last quarters natin, medyo hindi naman po ganoon ka-extreme yung nararamdaman nating mga tide. Kumbaga, yung high tide natin hindi ganun ka-high, yung low tide natin hindi ganun ka-low. Pero pagdating po ng spring tide at saka neap tide natin, pag meron tayong full moon and new moon, very extreme na nararamdaman nating tides. Okay. So last one is yung tinatawag po natin mga earth beliefs. So ang earth beliefs po kasi talaga natin na very early records natin about about creation is that ginawa po ang ating planeta, nauna pong gawin ang ating planeta bago ang stars and bago ang sun and bago yung other planets. So that's one of the reasons why geocentrism work. And ang pasimuno po nun ay itong philosopher na to na tinatawag natin si Ptolemy. So the one is religion. Earth as the center of creation dahil in religious scriptures, especially po in Christian teachings, on Genesis, sinabi po that in the third day, God created earth. And on the fourth day, ginawa po ni God ang sun, stars, at saka yung other planets natin. So since nauna po ang earth, pinaniwalaan po ng mga religious teachings, religious doctrines na yung ating planet po ang nasa gitna na umiikot po everything else around it. Next naman po is the observations. People cannot feel the movement of the earth. Hindi naman natin nararamdaman na umiikot tayo. Hindi naman natin napapansin na gumagalaw ang ating planeta. Ang nakikita lang natin tuwing gabi is not yung isang star na yon, kanina nandun siya, ngayon nandun na siya. Nakita natin siyang gumalaw across the sky. So, ibig sabihin, yung observation natin hindi pa ganun kaayos. And the last po is yung tinatawag nating data collection. No? Hindi po maayos yung na-obserbahan natin halos. At it wasn't until Galileo Galilei na tinutok niya po ang telescope niya on the sky and napansin niya po na si Venus ay nakikita lang po hindi po natin siya lagi nakikitang fully lit. May time po na natatakpan siya ng araw and may time po na parang half lang yung nakikita natin. If that is possible na nakikita lang natin siya ng half, na natatakpan siya ng araw or fully lit siya, it's only possible pagka ang Earth daw ay umiikot around the Sun. And eventually po, as nag-improve po ang scientific methods natin or mga observations natin, na debunk po ang geocentrism. No? It was because we relied less on religious teachings, religious scriptures, and actually made sense of what we are observing. Okay, so if you have questions, siguro I will answer that in the final coaching. So thank you very much for listening and have a lovely day. Thank you.